Ngayong episode mga brothers, on the wheel ay exclusive na makakapag-walk around tayo sa bagong modern classic scooter ng CF Moto Philippines. Yan nga ang Aura 150. Pero bago tayo magpatuloy sa ating ikot, sa mga nais pong suportahan ng ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating video. At kung sa Facebook naman kayo nanonood, maaari po kayo mag-follow at i-share naman ang ating episode. So mga brothers, let's go! Sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! What's up mga brothers? Ito na nga ang pinakabagong modern classic na scooter ng CF Moto, the Aura 150. Mga brothers, classic look pero pagdating sa features, loaded po ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong scooters na maraming advanced features. Kaya naman yung mga bibili nito siguradong maiinganyo talaga maglabas ng cash or financing. Pero bago natin sabihin yung presyo mga brothers, tingnan muna natin yung motorsiklo. Ayan, ikot muna tayo ng 360 view para makita nyo po. Diba? Napakailingkante. By the way, ang nire-review natin itong Velocity Gray. So, 4 na kulay po ang nilabas nila. Yung Ivory White. Ayan po yung isa. And then, meron silang Vintage White at saka po yung Royal Blue. So, 4 na kulay po yan mga brothers ang pagpipilian nyo. Napapasok sa panlasa nyo mga brothers. Ang gusto ko dito, yung mga to, napaka-elegant nito. Yung chromings niya, magmula sa tambucho, sa side pairings, sa buo. No? At ito, modern style oh. Mostly nakikita ko to sa mga bagong e-bikes pero inadapt ng CF Moto at pinilit na lang ipasok dito sa kanilang classic scooter na ito. Itong mga edge na to, grabe. European size siya mga brothers. So start tayo sa unahan. Meron tayo ritong Italian style na side mirror. Ayan, mostly nakikita ko to sa mga classic scooter ng Italy. And then naka-projector lamp tayo with the daytime running lights yan mga brothers, no? Meron tayong air intake dito. May badge tayo rito ng Aura. Ayan, of course, CF Moto. Napaka-solid po niyan pagdating sa kanyang pairings. At flexible po mga brothers, no? So, ito meron siyang front camera. Ayan, and then ito yung pinaka parang another ilaw niya pa, no? Yung turn lights niya, ito po, LED na rin yan. And naka-conventional telescopic port po tayo rito with a 2-pot piston caliper pagdating sa preno. By the way, may ABS ito dito sa harap. And meron siyang tire size na 110 by 70 at 12 inches po na gulong. Ang advantage pa nito, naka-tubeless na ito. And look at the treads mga brad. Ang ganda nito sa street, lalo na pag umulan, nahahawi lang ito ng tubig. At saka napaka-soft compound po ng stock tire niya kahit wag na kayo magpalit. Sigurado mga brothers ay magugustuhan nyo ang riding ergonomics nitong Aura 150 ng CF Moto. For the reference mga brothers, 5'4" in height lang po ako at may skinny rider lang ako mga brothers na may reach pagdating sa braso ng 20 inches. So ganyan po ang itsura pag nakasakay na dito sa scooter nito sa katulad ko po, no? At ito mga brothers ay may taas lang ang kanyang seat height na umaabot lang ng 770mm na babagay sa mga average Filipino riders natin dyan. Wala nga dito sa manual na nakalagay kung gaano kataas yung kanyang ground clearance. Around ito mga 140mm, no? And above minimum pa rin naman ito. Na sigurado makaka-overcome naman sa mga malalalim na lubak at humps dito sa Pilipinas, no? At ang gusto ko pa dito mga brothers, yung kanyang upholstery na napakaganda ng pagkaka-leather. At syempre napakalapad nito na magbibigay ng extra comfort para sa rider at sa magiging angkas nito mga brothers. At syempre pa, very spacious po ang kanyang gulay o floorboard na pwede niyong paglagyan ng inyong mga dalahin o mga pinamili during ng ride. At ito mga brothers, upright po ang ating riding position dito mga brothers. Kaya naman sa mga long ride o kahit matraffic kayo sa mga syudad, siguradong hindi kayo dito basta-basta mangangawit o mapapagod. At ito mga brothers ay merong total weight na 132 kg na tamang-tama lang para sa isang 150cc na scooter. Kaya riding ergonomics mga brothers, the best ito. At ang gusto ko pa rito mga brothers, meron siyang features na easy ride starting. Pag inupuan mo yung scooter, pwede na siyang mag-start. O di ba? Napaka high-tech.
Dito sa likod mga brothers, hindi po ito kasama yung bag ha. Papa-customize nyo po yan o i-order nyo po sa mismong CF Moto kung gusto nyo po mag-additional. Pero napakaganda po yung bag, no? Yung leather nya, no? Talagang urig, no? Ang gusto ko rito yung classic grab bar na ginawa ng CF Moto rito. Very elegant po in premium, no? Yan, mayroon pa siya dito, natatakpan lang ng bag, no? Parang meron pang another bolt dito para po mas makapit yung ating grab bar dito at mahawakan na maayos na kung sino yung aangkas. Dito sa likod mga brothers, same pa rin yung approach pagdating dito sa kanyang modern style na ilaw mga brothers, katulad doon sa harapan. And of course, ang ating turn lights hindi nakalabas, so hindi masagwa tignan, no? LED na rin po yan ang ating camera. May sariling ilaw yung plaka, may reflector, and then naka-extend po yung fender dito. Ayan, may reflector din dito para pag nag-U-turn kayo, kita kayo. And straight muffler po ang setup natin dito since isa po itong classic scooter, no? Single exit po yan. Naka-disc brake yung likod din mga brothers. Traction control ito na na-on and off. And of course, naka-ABS din yung likod natin. At pwede nyo rin po yan i-off kung gusto nyo po. Yan. Tire size dito sa kabila mga brothers, same din. 110 by 70 at 12 inches po na naka-tubeless ang gulong. Yung mugs niya parang kalesa type eh. It gives some retro vibe. Ayan, napakaganda tignan at elegante. At bago ko pala malimutan mga brothers, naka-dual shock po ang ating rear suspension dito na non-adjustable naman po. And going dito sa kanyang side profile, ito nga yung sinasabi ko, meron na lang tayo ditong badge ng Aura. Ayan oh. At meron tayong malapad na floorboard mga brothers. Alright. And then, ang ating upholstery rito, napaka-solid po. Single tone upholstery po ito. At retro po ang kanyang pagkakadisenyo. Meron pa yung engrave dito ng Aura. Talagang premium ang datingan, no? And then, pag inangat nyo, napakalaki po ng kanyang underseat compartment. Kasya po isang full face na helmet. No, kung dalawang half face, kung ganito kayo mag-helmet, kagaya sa amin ng utol ko, kakasya po. Ayan, kasya pa ba kung dalawang face? Bukan nga natin. Uy, parang kasya oh. Parang hindi. Kasi may kahong pa rito eh. Susubukan natin. Baka magkakasya eh. Kasya ko yan oh. Eh, di ba? Ayan. Ay, kasya mga brad. Pwede. Dalawang half face po. Ayan o, para at least may idea kayo. Kasi mostly pag mga retro helmet, ito naman talaga yung ideal o yung mga open face na helmet. Pwede po. Tapos nandito yung battery niya mga brothers. Alright? Bago ka malimutan mga brothers, meron pa pala siya ritong assist lamp. Ayan, iilaw po yan once na binubuksan nyo yung underseat nyo. Para kung magpapark kayo sa madilim sa gabi, kita nyo pa rin po kung ano yung kukunin nyo rito sa underseat. Sa makina naman mga brothers, eto nga ang pinakabago o latest na gawa na engine ng CF Moto Global na merong 149.5cc, naka-single cylinder na naka-single overhead cam with 4 valves. Of course, naka-liquid cool dito mga brothers dahil mataas po yung kanyang compression ratio na umaabot po ng 11.6:1, habang meron tayo ritong boring stroke na 58.3 by 56 mm. Syempre pa, ang starting nito electronic na po, no? Para naman sa kanyang power mga brothers, kaya nitong dumulo ng 15.9 horsepower at 8,500 RPM at umaarangkada ng 14.3 Nm of torque at 6,500 RPM. Syempre pa, naka-fuel injected na rin ito mga brothers. At ito ay naka-CVT automatic dahil isa po itong scooter. Naka-silent starting na rin ito mga brothers at may laki ang kanyang tangke na 8 liters. At ayon pa nga sa claim ng CF Moto Philippines, meron itong fuel consumption na 42 kilometers per liter na magdidepende pa rin naman yan sa inyong riding hobby at kondisyon ng inyong daraanan. So mga brothers, ito yung kanyang switches. Napaka-premium niya mga brothers. Dito meron tayong horn,
yung ating low beam, high beam, kakaiba, di ba? Left and right, and then yung controls nitong TFT display niya na may laki na 6.2 inches mga brothers. At ang gusto ko pa rito mga brothers, etong handle grip, hindi lang ito basta handle grip. Meron po itong features na heat gripen mga brothers. Ibig sabihin, umiinit po siya at na-adjust po yan. Halimbawa po, nagmotor kayo, umuulan, at wala kayong gloves, nilalamig kayo, pwede nyo pong i-on ang heat gripen niya ng into 3 levels. Pwede po ng low, medium, at saka high. Meron siyang blue, green, and then red. Yun po yung kanyang indicators. Yung kanyang handle grips, no, quality at malaki po para sa isang large na kamay. Then may bar and tie rito. Non-adjustable po yung ating mga levers. At dito naman sa kanan, nandito yung ating electronic starting, hazard switch, and of course, meron itong stop-start system para makatipid pa tayo, lalo sa gasolina. Meron tayo rito ng lug compartment mga brothers. Kakasya po dyan yung mga malaking cellphone. Kanina, dinemo ng CF Moto, kasya po yung iPhone Pro Max. No? So, ibig sabihin, malalaking cellphone kasya. At meron tayo rito Type A and Type C na USB para sa charging ng ating mga gadget. And of course, utility hook, ito po yung ating tangke. Ayan mga brad, 8 liters po yan, no? At ito ma-open nyo once po naka-on yung scooter mga brother. Pag gaya naka-off po, hindi nyo po yan mabubuksan, which is for the safety na rin po ng mismong scooter kung sakaling pagtitripan, okay? So in case nagwa-wonder kayo mga brothers, ito po yung kanyang NFC o yung kanyang card key. So ganito po yung pag-open niya, no? Iano nyo lang po, lalapit nyo lang dito sa pinaka-sensor. Ayan, pag may narinig po kayong tumunog, ibig sabihin, ayan po, naka-start na yung motorsiklo. So dalawa po, pwede nyo siyang i-physical on, no? Meron siyang, pwede nyo siyang upuan, which is yung tawag nila easy starting. And then meron din siya dito push button starting. So tingnan nyo mga brad, uupo ako, mag-i-start yung makina. Ayan, once na nakadetect siya ng mabigat na pwersa, mag-on po yung motorsiklo. Pero kung papatungan nyo lang po ng mga bags, helmet, hindi po siya mag-on. Dapat po may mga certain weight po para mag-on yung motorsiklo. And then kung o-off nyo po, pwede dito. Ayan, press nyo lang ng mga ilang segundo. Ayan, mamamatay po yung motorsiklo. And then, pwede natin siya ulit buksan. Ayan, buksan natin siya ulit para makita natin yung kanyang TFT display. Ayan, napaka-solid ng kanyang TFT. Huwag na tayo mo po, mag-i-start na naman. Iingay na naman yung motorsiklo. Ayan, so ito po yung controls. May back siya and then may set kung gusto nyo pong baguhin. No? So meron tayo rito mga basic indicators sa ibabaw. Yung clock, engine check, nakailaw po yan since nakapatay yung motorsiklo. Ating stop-start system, traction control, ABS. Ayan. No? And then dito meron tayong RPM na merong maximum na 10,000 to 11,000, no? Ang ating engine temperature, yan, ABS, on and off, sabi ko nga. Ang ating speed meter, okay? And then yung ating fuel meter dito naman sa kanan. So dito sa baba, pwede nyo itong i-customize kung ano yung mga gusto nyong makita mga brothers. Ayan, no? Binaba ko, makikita nyo yung average fuel consumption dyan, yung time, no, yung range, kung ano yung mga gusto nyo pang makita, pwede yung odo nyo. Alright, so pwede nyo iset. Ayan, ito, pagka pinindot nyo yung set, mapupunta kayo rito sa pinaka settings ng motorsiklo. Ayan na po. Ayan, so pwede nyo i-customize dyan, i-on and off yung mga features nya. Ayan, marami kayo makikita dyan. Yung mga basic, no, yung traction control, ABS, ito yung easy ride, no, naka-on po yan, ito. Alright, so ito yung auto power off. Kung gusto nyo naman na nag-auto off yung motorsiklo pag iniiwan nyo nakabukas. Ayan, ito pa yung mga ibang basic driving, warning. And then yung kanyang Bluetooth connectivity, of course, meron yan. Okay, yung music sharing sa cellphone. Yung ating navigation, i-scan nyo lang po para ma-download. Yan, coming soon po yan dito sa CF Moto. And also yung time. Alright. Ngayong taon mga brothers, meron nga itong updated SRP na 131,700 pesos. At kung gusto nyo naman po itong kunin sa ating online financing, meron po itong minimum down payment na 22,655 pesos. And for 3 years mga brothers, meron itong monthly na 5,605
pesos and rebated na po yan mga brothers. So mga brad, maaari po kayong mag-call and text sa ating cellphone number o di kaya naman mag-message sa ating Facebook page kung interested po kayong mag-apply ng financing sa scooter na ito at i-assist po namin kayo. At syempre pa mga brothers, mag-comment na rin kayo ng yes kung isa kayo sa mga naangasan sa motor na ito. At huwag nyo ulit kakalimutan mag-follow sa ating mga social media account dahil marami pa tayong iikutan na motorsiklo ngayong taon. Alright!